May ipapamana ba tayo? Meron lang o wala? 1, 2, 3, go. Wala. Ayan. Hello guys. Welcome to episode 4 ng Life with Bench and Lovely. The podcast. Life With Bench and Lovely. the podcast. Ayan. Thanks so much guys. So, gusto ko yung the podcast. The podcast. Dapat iba't ibang boses. Depende sa sa mood. napipil. So, Kamusta? Okay naman ako. Grabe yung third episode natin. Ang dami pong nag-comment. Ang dami pong nagsabi ng kanilang mga opinions. Regarding that. Kasi syempre, it's a very sensitive topic as we all know. Pero it's a good topic to actually talk about and get inspiration from. Yes. Tulad nga ng sinabi namin, dito sa Life with Bench and Lovely, the podcast, mas gusto namin gumawa tayo ng community wherein we get to discuss and be an inspiration Open sa isa't isa. To one another instead of us fighting kung ano yung kanya-kanyang paniniwala. At saka ito yung tama dapat. Kasi sa totoo lang walang tama at mali. Kasi depende really talaga sa experiences natin. Pero maganda lang nun kasi kung if it's coming from the word of God, alam mo kung saan ka manggagaling. Kumbaga, yun na yung parang basic instructions nga natin, di ba? And from that, love is coming out, pouring out sa'yo. Kaya, nag-overflow. Yun yung mga nasagot natin over doon sa third episode. In connection to that, medyo related to that episode, tong topic natin ngayon. Kasi ang topic natin ngayon ay kung ano nga ba ang ipapamana natin sa ating mga anak. Anong mentality rin natin? Yes. Sa ipapamana At saka ito, dahil nga it's all about us, about Bench and Lovely, ito po yung mga napapag-usapan naming mag-asawa, ito po yung mga pinagpipray namin na plan namin for our kids. Yes, it doesn't mean ito yung dapat, but for us, this is what we think yung gusto namin for our family. Kaya nga talagang life, living in faith every day, kasi every day po talaga, pinagkakatiwala natin kay Lord. Yes. So, lalo na itong topic na yes, to. No? This is, I can say, sensitive din siya. But at some point, it can be. Yes. It should be and it can be an inspiration to our kids, the younger generations, na ito yung dapat natin sana magawa din for your future kids to us. So, yun. Before we go to that, shout out lang ulit ako sa business namin, Bentley's Online Shop, for lending me this Monaco chain. Yes, with certificate. With certificate, birth certificate. Ayan guys, kung gusto niyo bumili ng gold. At syempre, ako naman ang Lovely Manalo Jewelry for my earrings. Yeah. And of course, SLT Philippines, our skincare and cosmetics. Yeah. Sa mga hindi po nakakaalam, for sure alam nyo na to, super stricto po si Bench. Yes. Super stricto po niya. So, nakikita naman po sa face niya. So, and alam nyo ba, sobrang nagtithank you ako kay Lord na may Bench na dumating sa life ko. Totoo po yun. Kasi, mas nagkaroon po ng discipline ang family namin. Hindi po ibig sabihin na kung ikaw lang ba, Lovely, walang disiplina ang pamilya mo. Malaking tulong po talaga, for me po, napakalaking tulong po talaga ni Bench when it comes to discipline po sa mga anak namin. So, iba-iba po kami ng mga way of discipline. So, yun. Mas siya po yung stricto. So, siya po yung mas marami pong ipapamana sa mga anak niya. Marami akong papamanang galit. Joke lang. Baon. Siguro salita. Siguro kasi nanggagaling ako dun sa, lagi ko nga sinasabi kay Krisha kapag nakakausap nga natin siya, parang nanggagaling ako lagi dun sa parang the world alone is tough already. Sobra. Ang harsh na ng mundo and we have to be equipped to that. Yes. We have to be ready. Kasi sa totoo lang po, ibang-iba po yung tayo dati. Lagi po, di ba natin sinasabi, iba na mga kabataan ngayon, sensitive na sila, ganito. Nung kailan lang po, napag-aralan po namin dahil
umattend kami sa lecture po ni si Sir Francisco, na iba-iba talagang generation ngayon. Yeah. Hindi po natin puwedeng sabihin pala sa kanila talaga na, "Kami nung kabataan namin bawal 'yan." Iba po talaga ngayon. Kasi yung panahon natin is iba sa panahon nila ngayon. So it really is, may generational gap, may differences talaga sa generation, and we cannot really compare. Bottom line, parang mga nakuha natin is really to adapt on what's happening Pero now. kailangan pa rin natin silang turuan kung paano po yung way ng pagturo natin. Naintindihan ko po yung meron na ngang iba ng generation ngayon, pero if 'wag na natin siguro ding i-ano 'no, na kami dati gano'n kasi Yeah, oo. gano'n Maybe ka there are dati some 'no? other ways kung paano na, kasi ako gano'n ako eh. Learning from the experience towards kung paano natin pinapalaki sina Trisha, sina Nathan. Ano siya eh, it's a growing, ano mo yun, process pa rin siya Yes. until now. But Marami pa rin tayong natututunan din sa kanila. What I can say lang is that parang regarding dun sa mga tinuturo kasi natin, it's just building them a good foundation, giving them a good foundation to be prepared dito sa real world, you know. So, ano ba ang ipapamana natin? May ipapamana ba tayo? Meron lang o wala? 1, 2, 3, go. Wala. Wala kami naisip na ipapamana sa kanila. Although may Material things. Yes, Okay, may mga material properties po, pero kasi naniniwala tayo na kapagka hindi nila alam paano ingatan yung property na ibibigay namin or pera, pag hindi namin sila naturuan dun sa way kung paano palaguin ang perang yun, mauubos at mauubos po. Totoo yan. Kaya it's important siguro ang papamana namin, parang pinag-uusapan namin lagi, is yung knowledge na na-acquire namin every single day sa buhay na to. Kaya po kami po kapag may mga seminars po kami, talagang sinishare namin sa mga anak namin yun. Para din kahit sila, hindi pa man nila maintindihan yung mga seminars na yun, pero in time, magagamit nila yung mga naturo natin. Ano yan eh, siguro yung pagdating sa mana kasi nakasagkagawian natin sa Pilipino, parang lupa, ari-arian, ganyan yung pamana. But as time goes by, parang feeling ko, ako personally, mas andun ako sa side ng, I want us to enjoy din kung ano yung pinaghihirapan natin together. And kung mawala man tayo dito, kung ano man maiwan natin, that's it. Pero more than that, hindi yun yung parang primary focus. Mas andun sa focus na parang yung life lessons yung tinuturo sa kanila. Tsaka nag-usap din kami ni Bench, actually pati si Krisha, na kung darating man in time, kapag may pupuntahan kami at magbe-business class, kami lang po ni Bench yun. Pero mga anak namin mag-economy. Kasi para matuto silang to work for that. To dream higher, you know, to dream higher, to have that ambition na parang, I want to have that experience as well. I want to get where my mom and dad is in an inspiring way, hindi yung inggit, you know. Kasi eto yan eh, in connection lang dun sa how the young ones right now, sabi ko may fault din tayo dun sa isang podcast nga na inatanan ko last year ata dun kay Tito Kit, no? Parang pinag-usapan na parang bakit daw ang hina-hina ng mga millennials. Ganun yung term kasi, di ba? Pero ng Gen Z. Parang bakit daw masyadong ganito, ganyan. Sabi ko, feeling ko meron din talaga tayong malaking impact doon. Kasi us growing up, lagi natin sinasabi, kapag ako nagkaanak, hindi ko gagawin sa anak ko yung nangyari sa akin. Or, kaya ako nagtatrabahong mabuti para hindi to ma-experience ng anak ko. Ang naging ending is, masyado tayong soft naman sa kanila. To the point na, kapag nag-face na sila dun sa difficult times, hindi nila alam kung paano mag-adapt. Kaya nung na-realize ko yun, oo nga no, tayo rin pala yung may kasalanan sa ganun. Tweak tayo ng konti. That's why, yung ngayon, mas naiintindihan ko personally na parang kung kailangan pagdaanan ng mga anak natin yung ganyan, kailangan nilang pagdaanan. I-share ko lang po yung isa sa nahirapan ako. Yung ngayon na nag-aaral na siyang mag-drive.
Si Bench, nag-aral siya driving lesson, pero si Bench kasi yung parang ngayon yung nasa tabi niya na laging tinuturuan siya. When it comes sa pagtuturo po talaga, si Bench is very strict. Mhm. Bakit, no? Kasi ayaw niya pong bibihin eh. Ayaw niya po na magiging madali lang. I mean, yung, paano ba? Ayaw niyang bibihin. Ayaw mong bibihin na, Yeah. na matuto siya, ganun. So, very strict siya. So, every time na nandun ako, grabe yung stress ko. As in, nakapikit lang ako kahit na nagda-drive yung anak ko. And sabi ko kay Lord, Lord, kaya naman na magkaroon ng driver si Krisha. Mhm. Afford naman. Pero bakit kaya nangyayari pa tong mga bagay na to? Sobrang stress ako, as in umiiyak ako. Tapos talagang ang word lang ni Lord na kailangan matuto ni Krisha eh. Kasi hindi ako forever nandun. Hindi And tayo forever nandun para mabigyan siya ng comfortable life na may yes. driver siya. And sorry. Sorry, Dada. Nahirapan lang din talaga ako na parang, shucks, kaya na ba ng anak ko to? Ano, ang dami po agad lies ng enemies po talaga agad sa head natin, no? Na hindi niya kakayanin yan, baka maganito mangyari dyan. Pero nung time na ano ko na kailangan matuto ng anak ko. Kailangan in time magiging independent siya. Mhm. Doon ako mas parang nagkaroon na ng yung heart ko Yeah. tumigas. Yeah. Kasi ano rin siya, no, to be honest, mahal natin yung mga anak natin. As parents, kayo ba, as parents, for sure, hindi nyo matitiis yung anak nyo. Kasi ako, kahit gaano ko gustong tiisin, lalo, ito, kunyari si Liam alone na, kahit gaano ko siya gustong i-manage na, okay na, ito ka lang muna ngayon. Pero kapag nakita mo nang gumano siya, Daddy, please, anong gusto? Di ba may ganun tayo eh. Pero at some point, kailangan natin kasing mabali din yun. Kasi, we have to give them an experience din on what's happening in the real world. You know, for the young ones being soft, kung sinasabi nga nila, sorry dun sa mga not to offend anyone. Pero kung yun yung nakalakihan nila, kasi that's how they were brought up. 'Di ba? Yung instant gratification, kumbaga dati nga sa atin, bago pa tayo makatawag, makapag-phone call sa mga tropa natin o sa mga nililigawan natin that time, kukuha tayo ng 5 piso, 2 piso, 3 piso, tatawag tayo sa tindahan para tumawag sa telepono. Kumbaga mag-e-effort talaga. Mag-e-effort ka. Sa kanila, Ngayon kasi ngayon, mabilis eto. na lang eh. And that's not their fault. Yes. That's the world evolving, and yun yung nakalakihan nila. Iba tayo na so we cannot really compare. What we can actually do, what we think we can do is to give them that kind of experience na, okay, ito yung real world. Ito siya, at least alam mo. So they know yung feeling ng pagiging accustomed sa, okay, mahirap din pala. Hindi pala lahat ng bagay na kukuha lang ng basta-basta. Kasi it's for them. So ako pag sinasabi mo nga sa akin na parang, Dad, ang strict mo naman, ako honestly, ang sakit sa puso nun. Because I have to. And hindi ko siya matiis. Sabi ko nga nung kailan parang, nung last na driving session namin ni Krisha, parang, ando na ako sa point na parang, ipagda-driver ko na lang yung anak ko. Mag-work hard na ako pagda-driver ko na lang siya. Tapos biglang, paano siya? And, nanggagaling kasi ako dun sa, alam naman natin na what we have, we don't have enough. We don't have so much, okay? We have enough to live, okay, for ourselves. Hindi kami bilyonaryo, hindi kami ganun. We have enough. Nagpapasahod kami ng mga tao and everything. Pero we know kasi that this is God's money. This is God's blessing Kumbaga sa kanya to, in-entrust lang. And anytime, it can be taken away. What if? Anak, bibilang kita ng ganito, tapos biglang, anong gagawin? Diba? We have to prepare for the parents. What I want to say is, we have to prepare our kids for their future. Kung meron man tayo ipapamana, feeling ko, mas maganda yung life lessons. Yes, at saka ang isa na pinapamana pa natin sa kanya is magkaroon talaga ng deeper connection, deeper relationship kay Lord. Kasi lagi po tayong wala as parents. Yeah. Lalo na ngayon mga teenagers na dalagat binata na talagang wala po tayo for almost how many hours ng life nila every day. And lagi na lang natin silang ipagpipray. Pero kapag ka naturuan natin sila yung faith nila,
yung hope nila, yung lahat ng mga hinanakit nila na meron silang someone to surrender, yung mga nararamdaman nila, nagiging kalmado tayo. Kasi alam natin na hindi sila pababayaan ni Lord. Yeah. Si Lord lang talaga ang bukod tanging hindi pababayaan, katulad natin po na parents, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. For sure, sila ding mga anak natin. Kaya yun yung isa din. Kaya talagang every Sunday, talaga pong meron kaming time na every 11 a.m. talagang pumupunta kami ng church. Minsan, sa pagod nila ng hanggang Saturday may school, nakakatulog. But the very important is show up. Yung lagi silang nandun, yung naririnig nila. And ang pinaka-isa sa natutuwa rin ako kay Krisha din, Dad, no, na nagno-note siya. So kapag ka mag-isa lang siya, nagde-devotion siya, tulad ng lagi mo rin paalala na, anak, maging busy ka na sa lahat, huwag mong kalimutan si Lord. So, isa yon aside dun sa mga experiences natin. Yeah, siguro kasi no, ayan, inano ko siya kasi sa episode 2, yung mga motor na ganyan, ang lakas niyan sa episode 2 eh. Hindi natin ma-edit yung Sir Paul no? Pero yun nga, going back. Baka kasi nagki-question yung iba, parang, anong may Lord na, no? May Lord na siya. Lahat naman kasi tayo, meron talagang Lord sa atin. But the only difference is yung relationship that we have. Relationship Kasi po talaga. God is always there for us, Pero how do we understand what God wants from us if we don't have that relationship? Relationship comes from reading His Word, reading the Bible, praying to Him, worshiping Him, and, constantly talking. Siya yung number one priority mo. And if you have that kind of relationship with God, you will get to understand where we're coming from. Not saying na, so kayo na lang ang nakakakilala. No. That's why we're sharing this also sa inyo. Kasi what we're feeling right now is really may peace. Yung peace and yung ang sarap na we want that kind of peace ma-experience din ng a lot of people. Let's be honest. Itong mundong to, sabi ko nga kanina pa lang, is very harsh. Tumingin ka lang sa labas ng bahay nyo, gulo na kaagad yan eh. Diba? Parang, hindi mo alam kung anong meron dyan sa labas. It's really harsh. And to have Jesus in your life and having that relationship, tulad sa mga anak natin, mawala man tayo anytime, we are secured kasi He knows where to go. Yes. She knows where to go. Alam niya na parang, okay, wala man yung parents ko, meron akong Lord na kakapitan na siya yung mabahala sa akin. Yung having that faith is a big thing. Tulad ng sinishare natin dati, we hindi naman tayo lumaking Kristiyano. Hindi naman tayo lumaking malapit kay Lord. Hindi. Sorry. Na mayaman. Yes. Hindi naman tayo lumaking mayaman. Pero we get by. Hindi naman tayo napabayaan ni Lord talaga. Diba? Kung iisipin mo nga siguro po sa lahat po na nanonood nito, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba yung buhay ninyo 5 years ago? For sure, sasabihin niyo po sa akin, medyo nakalampas dun 5 years ago. Hindi naman yung, eto lang yung life No po, hindi naman ganun si Lord na parang ito lang yung life mo, ito lang yung life mo forever. Yeah. Talagang may iba't iba po. Ang life nga with God is hills and valleys. Hills and valleys talaga Pero ang maganda lang talaga, kapag ka nandun si Jesus sa heart ninyo, pag may relationship kayo kay Lord, whatever man ang tatahakin ninyo sa buhay ninyo, wala kayong kakatakutan. Ano yan? May isa akong nakita nga and may naisip ako na parang people might and can fail you, but God can't. Yes. Diba? Parang yung mga tao sa paligid natin, pwede tayong i-fail yan. Yes, pwede tayong masaktan sa kanila. Pero kay Jesus, kay God, no. Yes. No. So, if you have that, you will be comfortable. That's why yung going back nga dun sa pinag-uusapan natin, ano yung papamana natin? Feeling ko number 1 talaga yung relationship with God. Yes. Knowing Jesus, that Jesus is there for our kids, for everybody who's watching, who's listening to this. Andyan siya. Kasi pagka-parents ka na kasi, iba na yung takot mo palagi for your kids Na parang lagi kang kinakabahan. Parang si God. Totoo lang kung bakit siya ganun sa atin until now. From the Old Testament to the New Testament, sa mga Israelites, kahit ilang beses na pumalpak ang Israelites, Love niya pa rin. Love niya pa rin
Kasi ganun siya as parent eh. Ganun din tayo sa kids natin. Ayaw nating mapahamak. So, if we really love our kids, what we can actually give them is to give them back to God. Yes. Have that relationship with our Creator and know that they are okay. Wag tayong tumingin dun sa material things na kung anong binabato ng mundo. But Or relationship alone, okay. yung mag-worry tayo na ano kaya material na maipapamana ko sa anak ko? Wala man lang lupa, wala man lang bahay. Pero yung maipapamana mo, number 1 po talaga is yung si Lord, yung relationship talaga kay Lord. Parang wala kang ikaw-worry eh. Kasi kung wala man ngayon, lagi ko nga sinasabi sa iba rin na parents, no, like sa kinakuya, kung wala man kayo na maipapamana sa mga anak ninyo, malay nyo yung mga anak ninyo next time, yung promise ni Lord sa kanila, alam mo yon, na sila naman yung magkakaroon. So, hindi man sobrang yaman or marami kang ipapamana, pero yung peace. Number 1 talaga yung peace talaga. Ano siya eh, feeling ko Yung joy. if we look at the word pamana, no? If we look at the word pamana in a material way, mahirap. Tsaka hindi tayo makukontento. Yung parang pagod na tayo sa buhay natin, parang kulang na lang 24 hours tayong nagtatrabaho para lang merong maipamanang material. Mahirap. Pero if we look at it in the perspective of God sa atin, yung love alone is sobra-sobra. Yes. Tapos meron pa ako, Dad, isa pang ipapamana sa anak ko. Yung ganitong klaseng relationship na meron tayo. Yung relationship na lagi pa rin tayong magkakasama. Yeah. Yung kahit na pag umiidad na siya or tatanda na siya, alam ko na hindi siya mababother. Kumbaga, hindi siya mag-iisip na parang, kailangan ko ba puntahan yung parents ko? Kasi alam na niya na automatic, kailangan, alam mo yun, yung mamimiss niya yung pamilya niya. Tama. Rooted na, kumbaga. Rooted, parang, yes. They know where to go back. Parang tayo, kunyari, if we have problems, for sure, a lot of people would relate. Kahit ano man, kung ano mang religion, kung ano meron kayo or whatnot, everybody could relate. If you're on that lowest point in your life, automatic, ang unang sasabihin mo, Lord, help me. We know where to go. Siya talaga eh. Siya talaga eh. It's like having that family na sila sa atin. May problema ka, anak, dito ka punta. Masaya ka, anak, dito ka punta. Tayo rin ganun, no? Sana kay God na yun yung gusto namin ipamana. Na whatever it is, masaya man tayo, malungkot man tayo, ups and downs man yan, alam natin kung paano bumalik. Yes. Kasi At saka yung magkakasama tayo palagi. Yeah. Yung lagi niya tayong mamimiss. Yeah. Yung kahit na wala na siya sa bahay at magkaroon na ng sariling pamilya, alam niya na pagka Sunday magkakasama kami ng family ko. Yun eh. Tsaka matagal pa naman yun. Krisha's 18 now, magna-19 this year. Magkakapamilya naman siya after 20 years pag pag 38 niya na. Hindi ko naman siya papayagang magpakasal ng maaga. Joke lang. They have to experience life on their own. And tsaka yung din, Dad, no? Ang sarap din ipamana yung kung paano tayo as family, as parents. No, yung kahit papaano hindi tayo nagbabangayan sa harapan nila. Siguro yun eh. Yang ganyan is because of grace na lang din ni Lord siguro. Yes, totoo. Grace ni Lord. Tayo nanggaling actually, naman tayo dumarating din naman. Minsan nga parang kapag nangyayari yun sa atin, parang nawawala din tayo. Hanggang ngayon naman po. Hanggang ngayon po yung relationship namin ni Bench, hindi naman po talaga yung sobrang ganda ng relasyon. Hindi naman po talaga ganon. Meron pa rin po talaga kaming mga away, may mga gulo pa rin kami. Pero pag alam namin na attacking na siya ng enemy at gusto kaming sirain, we pause. Yeah. Lumalayo muna kami or pagbalik namin, nagiging okay kami and nag-uusap talaga kami. Ayun. Saya. Yan. Kung may papamana tayo, again, that's the relationship with God, having that faith, and yung natutunan recently kay Sir Francisco,
yung reputation nyo as parents. Yes, reputation nyo as Na parents. sana yung reputation natin as parents hindi makaapekto sa future ng mga anak natin. Yes, very important po Yeah. yun. So we should be very accountable and careful with that Yes. as parents. You know? Huwag natin hayaan na masira ang pangalan natin. Yeah. Tapos ang mga anak natin ang may Magsasuffer. hirapan. Yeah. Kasi forever na magiging burden sa kanila yun. Mhm. Parang hindi sila makaka-move on. Yeah. Kasi magiging ano na yun eh, sunod-sunod na. Nagiging Mhm. chain kasi talaga eh. Alam nyo, ang buhay talaga nagiging chain siya. So kung paano nyo po ayaw mangyari sa family niyo, you need to cut. Mhm. You ask talaga, guidance ni Lord and prayer talaga na, Lord, sana hindi na maging ganito yung buhay ko. Mhm. Sana hindi magtuloy-tuloy na magiging ganito yung buhay ko. Kaya kailangan niya talaga ng prayers talaga. Yun. Yeah. Pero wala ka bang ipapamana kahit ano man lang? Pagpe-pray pa natin. Matagal pa Joke naman lang. siguro yun. Joke lang. Pero yun nga, material kasi alam namin na itong possessions na to is kay Lord to eh. Pagkatulad po no, nung time nga na sinishare ko nga sa husband ko Lahat na, to hiram lang. yes, na God reminds me na parang yung, tsaka talk to me na anak, yung pera nyo, ipambili nyo ng Bible, share nyo sa mga may gusto, magbasa ng word ko. So, we need to obey. Yeah. So, alam namin na itong business na to, hindi lang din kami ang be-benefit dito. Mhm. Marami pong, thank you Lord, marami pong binibigay sa amin ni Lord or tinuturo sa amin ni Lord kung sino yung mga taong bibigyan ng help. So, lahat ng possession na meron kami rito sa mundong to is coming from God. Yeah. So, it depends pa rin kay Lord kung ano yung ibibigay namin sa mga anak namin. Kasi we need to obey also our Lord and Savior po. Yun. Ayun. Yan lang. Yun. Kaya sa mga parents po dyan na nahihirapan, na problema, ano nga bang ipapamana ko sa anak ko pagdating ng panahon, huwag po kayong mag-alala. Yes. Wag na po kayong mamroblema. Kasi lagi niyo pong tatandaan, when it comes sa provision po, God will provide. At the same time, mga ang isa sa may papamana natin is deeper relationship kay Lord. Yes. So that's it. Again, maraming salamat sa panonood ng episode na to. I hope you guys would get one or two things na, get to think about and siguro ma-inspire about this episode. If you like this episode, please do subscribe to our channel. Panoorin niyo yung mga ibang episodes namin and share niyo tong video na to so that Tsaka others would syempre, be blessed. kung meron din kayong mga comments, meron din kayong sa tingin ninyong maganda pang ipamana, 'di ba? Yeah, usap tayo dun sa Yes. sa chat group or soon magkaroon tayo ng community na I don't know, Viber community or we get to talk and be one. Yes. Ayun lang. Again, maraming salamat for listening, watching this podcast. Thank you so much. Thank you. Life With Benj and Lovely. the podcast.